For today's video nga pala, ipapaliwanag ko kung bakit mas magandang ipang-finish ng mga wall at ceiling ang baby roller. Tara, samahan niyo ako. Bakit nga ba mas magandang pang-finish ng wall at ceiling ang baby roller? Samantalang pwede namang gumamit ng malaking roller para mas mabilis ang trabaho. Ito yun, ipapaliwanag ko kung bakit. Mas maliit kasi ang texture ng baby roller kumpara dun sa malaking roller. Mas pino at mas smooth ang bakas ng baby roller kumpara sa mas malaking roller. Kaya magiging maganda yung finish. May iwasan pati natin yung mga tinatawag na balatsuha o yung parang alon-alon na bakas kapag pinagulungan natin yung mga wall at ceiling. Ang disadvantage nga lang ng baby roller, maliit siya, maliit yung natatamaan niya na papipinturahan. Pero nasa sayo pa rin yan. Mukha lang siya mabagal pero ikaw pa rin didiskarte kung paano pabibilisin yung trabaho mo. Ang advantage naman niya, hindi mo na kailangan gumamit ng brush kapag pipina ka sa mga maliliit kagaya nung na yun, yung nakikita nyo na maliit na singit na yun. Pwede ko siyang patamaan ng baby roller, yung mga kilikili, yung mga termination, saka yung mga gilid ng ceiling. Mamaya nga pala pag natapos kong pagulungan to, ipapakita ko yung finished product niya. Salamat nga pala dun sa mga sumusuporta sa channel ko. Sana huwag kayong magsawang sumuporta. Saka sana madagdagan pa kayo. Marami pa akong i-upload ng mga video rito sa page ko. Kaya abang-abang lang. Sa mga veteranong pintor dyan, mabuhay tayong lahat. Saka sa mga baguhan lang, pag-aralan nyo mabuti para sa susunod, kayo naman ang mga biging veteranong pintor. Saka dun sa mga veterano at ang mga magagaling na pintor, huwag natin pagsawang turuan yung mga baguhan. Ito nga pala yung pinagulungan kong wall kanina. Tingnan nyo yung texture niya. Wow! Maliliit lang. Smooth na smooth. Thanks for watching.